Good morning, everyone. Welcome to the last day of the training, which we're going to talk about negotiation. So I know sa mga newbies at sa mga participants natin na expert na sa field nila, no, may mga kanya-kanya na experience. Mas mabuti pa rin po yung pinag-aaralan natin yung negotiation. So yung negotiation po is a really vital skill na ginagamit natin hindi lang po during the interviews, hindi lang po pag nakikipag-usap tayo sa prospects, pati na rin po pag nakikipag-usap tayo sa mga tao sa bahay natin, 'di ba? Nakikipag-negotiate ka sa anak mo, sa mga neighbors, 'di ba? Pag may mga issues, you're trying to communicate. So that is one form of negotiation, 'di ba? Pag yung anak mo gusto mong utusan and ayaw mo siyang parang i-dominate, paano mo gagawin 'yon na hindi sumasakit yung feelings niya. So negotiation is a vital skill, no? And really pag marunong kang makipag-negotiate, pag marunong kang makipag-usap sa tao, marunong ka pang makipag-usap sa prospect, diyan na yung dumadating yung point na yung time na parang bumubukas na yung wallet nila, no? Pag marunong kang makipag-usap talaga yung the proper way, no? The proper way to communicate when it comes to deals, no? When it comes to um, projects, no? So if even though you're a newbie, pag marunong kang mag-behave, no, pwedeng bumukas yung yung opportunity. Kasi minsan, even though you're an expert, even though you're a newbie, kung hindi mo naman hindi ka nakakapag-communicate ng maayos sa audience mo, or sa prospect mo, parang ihirap i-close ang deal, ihirap i-communicate ng idea mo. So today we're going to learn that, no? Again, for people who doesn't have still doesn't have this is the giveaway. This is the one of the premium giveaway that we have. Yung mga wala pa sa Google Drive, i-email nyo ako para ma-receive nyo to. So, yung first folder, ito yung unang papakinggan nyo. Ito muna yung una. Ito yung mas madali kasi, mas madali itong intindihin, yung first training. So, parang collective to ng 6 hours siguro or less, no? So yung PDF niyan, nandiyan na yung mga tanong kung mahilig kayo magbasa. Yan yung mga question and answer sa loob ng audio. So pwede niyo siyang basahin, no? So pwede kung ayaw niyo naman magbasa, pwede naman yung pakinggan, no? Yung part 1, ito yung introduction nito, tapos yung training na talaga na 1 2 3 4 5 6 7. Kumbaga dito niya binibigay yung mga samples niya kung paano siya nagne-negotiate sa clients or sa mga kapamilya niya, no? Kung ano yung mga challenges, no? Binibigyan niya kayo ng scenario. So, iintindihin niyo yun. So, alam ko medyo mahirap siya intindihin. So, it takes like 2 to 3 times bago mo makuha. 2 to 3 times or 5 times bago mo talaga maintindihan na dapat ganun pala talaga nag-negotiate. Ganun pala yung proper way of negotiation, no? Yung sistema niya. Hindi siya yung para kasing guys na win-win situation. Hindi siya yung ganung sistema si Jim Camp. So, maganda talaga to. Kumbaga, applicable to sa lahat ng pagkakataon. Pwedeng sa copies mo, pwedeng sa resume, nakapaloob din yung sistema na yon. So, mamaya ibibigay ko sa inyo mga sample, no? Magbibigay ako ng mga sample kung saan ko ina-apply yung principle niya. So, yan. So, okay lang po ba kayo? Masaya ba yon? Okay ba tayo doon? Oh, wala tayong co-host ngayon. Wala yata si Madam eh. Yan. Kailangan ko ng audience participation. Opo, sir. Yan. Ayan, okay. So, what is a negotiation? Meron ba kayong idea kung ano yung negotiation? Participation tayo, audience participation. Pwede kayong magsalita like kung ano yung negotiation or kung sino na yung mga nakinig, you can speak up. Sabi ni Cristania, how you deal with clients. Okay? So, that is one. So, ano yung definition? Hello? It's a kind of
a discussion, a strategic discussion that should resolve an issue. Okay. A strategic discussion that resolves an issue. Okay. Anyone? Anyone pa? So kung wala na, let's define, no? Let's define negotiation. Yan. Sabi ni Jim Camp, no? Sabi ni Jim Camp, tsaka yung mga kung i-search niyo sa internet sa dictionary, negotiation is an agreement between two or more parties that has the right to say, that has the right to veto, no? So ano ba ibig sabihin nun? It's an agreement between two or more parties that has the right to veto. In other words, parang yung dalawang party, they are allowed, are allowed to discuss or allowed to say no within each other. Parang sa interview, di ba? Hindi lang ikaw or hindi lang si client yung may kakayahan dapat na ng conversation, magdala ng conversation, or hindi lang siya yung dapat may kakayahan mag-say no sa'yo, no? Dapat as during the negotiation, kasi dalawang parties yan, you also have the right to say no to your clients if you are really trained how to negotiate, no? Kasi minsan kadalasan pag ang iniisip ng tao yung kailangan si client lahat ng sasabihin niya, oo lang ako para para makuha ko na, di ba? Kaya yung kadalasan syempre we want client, di ba? Parang ang nangyayari, parang natatakot tayo mag-conversate na kunyari meron tayong nakitang mali, hindi tayo nagse-say no, parang always say yes na lang ng say yes para at least makuha nating client. Pero in this in Jim Camp system, no, in his system, hindi pala ganun, no? May mga scenario tayo na ibibigay. So ang negotiation daw, it starts with a no, not a yes. Kasi 'di ba kadalasan how to get a yes, 'di ba? Yun yung kadalasan na dinidiscuss ng mga ibang mentors eh. Like it's a win-win, it's a ano ito? Collective bargaining agreement, parang gano'n, no? It's a win-win scenario na kailangan may leverage, di ba? May mga gano'n. So sa kanya hindi. So kung pakikinggan niyo yung tape na yun, makikita niyo talaga in detail. Now, for example, in cold calling, no? Ito yung mga isang system kung paano niya dinidiscuss yung system na paano mo i-allow si client na mag-say no sa'yo, no? Parang in cases like cold calling, for example, like yan, hi Mike, my name is Chad and I'm not sure that what we do fits. So if it doesn't fit, tells me so we both save our time. So parang yung messaging, ang nakapaloob sa kanya, yung ina-allow mo yung isang tao nang mag-say no sa'yo. Diba? Parang binibigyan mo siya ng freedom. Hindi mo siya dinodominate pag during the conversation. Especially like cold calling, di ba? Yung mga nagko-cold calling. Siyempre, pag tumatawag ka kasi, di ba, parang stranger ka, di ba? So, yung iba, parang medyo hinaharas yung tinatawagan. Like parang, alam mo yun, parang sila yung nagdo-dominate para makausap nila ng tama yung tao. Parang hindi nila binibigyan ng freedom. Kaya minsan binababaan tayo, 'di ba? Minsan hindi tayo pinapansin, 'di ba? So meron kasi mga ganong instances kagaya ng mga credit card, 'di ba? Tatawagan ka. So may mga tumatawag sa iyo na tama yung approach, no? Binibigyan ka ng freedom niya, tapos binibigyan mo rin ng time. Meron naman na parang hindi nila, alam mo yun, parang hindi sila train how to really negotiate, na hindi nila nire-respeto yung time ng tao. So, isang principle yun, no, na pwedeng applicable yung negotiation ni Jim Camp, yung system niya na no, starts with no. So, another one, ito po yung pinakita ko sa inyo na client ko with regards to email marketing, no. Ito si Mac Burnett. So nakita niya ako sa Upwork.
So it's another example na paano kayo in-apply yung negotiation, no? So kung mapapansin nyo, meron kaming conversation, di ba? Ni-reach out niya ako dahil nakita niya ako sa Upwork. So sabi niya, looking for someone to write email copy and your writing looks interesting. So you on Upwork. Thanks. Kasi meron siyang instruction sa Upwork so binasa ko, di ba? So nilagay ko yung gusto niyang sabihin. Ayan. I write emails that make the word open and click. Sabi niya, banggitin daw to so sinunod ko. So kung mapapansin nyo, may sinend ako sa kanyang message. Hi, Mac. I appreciate your message. I just want to say that I don't meet your 3 years minimum requirement. And I also can share my clients' email sequences to other people. But if you are still interested, I can show you my thick collection of successful email campaigns from which I get ideas from whenever I'm going to write something. I guess that would be all for now. Thank you. So nakita nyo sinabi ko, no? Sinabi ko na yung, kumbaga honest ako na sinabi ko na wala akong 3 years minimum experience kasi hinahanapan niya ng 3 years minimum experience yung gusto mong apply. And gusto niya mag-share ako ng mga gawa ko sa clients ko, 'di ba? Nakalagay dito, and I also can share my clients' email sequences to other people. Kumbaga on the negotiation, kung makikita nyo, I'm saying no, 'di ba? I'm saying no na no, I don't have 3 years minimum experience. I don't have what your requirement. That is first. Number 2 requirement is to share my work, 'di ba? I-share daw yung work ko na ginawa ko. Ayoko siyang i-share kasi nga may privacy So sinabi ko lang and also I can share my clients' email sequences to other people. And sinabi ko, but if you are still interested, I can show you my thick collection of successful email campaigns from which I get ideas from whenever I'm going to write something. So ano yun? Yun yung libro ko. Ito, kung mapapansin nyo to sa screen. No? Yan o. Ito yung ginagamit ko kasi pag magsusulat ako Kung dito ako kumukuha ng idea. So sinabi ko yun. Sabi niya, Chad, that's okay. Di ba? Nakita nyo? Nakita niyo na yung, that's okay. What's your hourly rate? And I'm happy to give you a test run to see how you do things. Nakita niyo? Hello? Nag-get niyo po ba yung point? Yes. Opo. Oh, di ba? Parang, Yes, sir. biruin mo, ang sinabi, parang lagi, kumbaga, kung ibang tao, may hinto na, di ba? Kung wala silang experience. Di ba? Kung iisipin mo, kung newbie ka, kung less than 6 months experience ka, wala ka talaga. Hinto ka na dito. Di ba? Hindi ka na ulit magsasend ng email, no? Pero hindi nga ganun yung attitude Alam mo, in a negotiation, regardless may experience ka o hindi, pero capable ka naman gawin yung trabaho, you have the right to say that you are honest, di ba? Sinabi ko, wala akong minimum experience, di ba? Sinabi ko rin na hindi ko pwedeng i-share kung ano yung gusto niya. Lahat yata ng gusto niya, hindi ko na Kung titignan niyo lahat ng requirement niya, parang hindi talaga ako papasa di ba? Pero hindi. Kasi alam ko na ganito yung way ng negotiation na even though you say no to client, there's still a large possibility na makukuha ka pa rin. Diba? So mamaya explain natin yun. So kung mapapansin nyo dito, that's okay if you don't watch your hourly rate. Tinatanong niya ako nung hourly rate ko. Sinabi ko, all right, my email marketing rate is $15 per hour. Do you feel you can write solid sequences with calls to action? Sabi ko, it's better that you give me a campaign because if you're going to test me for a one-off email, I can do much damage or it will not be effective. So, ang inaano niya kasi parang gusto niyong mangyari, kaya ko daw ba magsulat ng mga solid sequences? Yung parang, alam mo yun, yung parang bebenta talaga. Yun yung gusto niyang mangyari. Pero yung sa akin, sabi ko, kung bibigyan mo ako ng task, kailangan buong campaign ibigay mo sa akin, no? Kung kunyari may event ka, kailangan ako lahat ng email magse-send for that event kasi kailangan coordinated yung email na yan di ba? Kung may event ka, ako may magsusulat lahat ng email for that event or kung may isang client ka, dapat ako lang yung nagsusulat for that client para malaman ko talaga kung alam mo yun, parang
para malaman ko na ako yung nagke-create ng sale. Kasi kung madami kami, 'di ba, magulo 'yun. So sabi ko sa kanya, ayoko ng one-off. Ayoko ng isa lang yung isa-send ko tapos mag-e-expect ka na sa akin na magki-create tayo ng sale, no? Ayoko noon. Kumbaga sinasabi ko sa inyo yung mga requirement ko, hindi lang yung requirement niya, no? So, 'yan, sabi niya totoo, 'di ba? That this is true. I have one you can work on now. 'Yan. So, nag-usap na kami, no? Kaso nga lang, um, hindi ko tinrabaho yung trabaho. Kasi ayaw niya akong pagtrabahuhin outside Upwork. Ayoko na kasing mag-create ng contract sa Upwork. Ayoko na yung nagwo-work ako sa Upwork. Gusto ko sa labas na. Kaso nga lang, ayaw niyang pumayag. Gusto niya talaga, doon niya ako empleyado sa Upwork. So, hindi ko siya tinanggap. No? Nag-say no ako. Kumbaga, alam ko kahit tanggapin niya ako o hindi, yun kasi yung gusto ko eh. 'Di ba? When you're doing a negotiation, sometimes panindigan mo yung gusto mong mangyari, 'di ba? Kaso nga lang, syempre, may mga pagkakataon na hindi mo makukuha yung client, 'di ba? Dahil nga meron din siyang sinusunod. Kumbaga, kumbaga yung negotiation niya, meron din siyang parameters na hanggang dito lang, 'di ba? So, kung ikaw, meron kang parameters na ganito lang din yung sa'yo, like hanggang, kunyari, yung rate mo, $10 per hour, kailangan ito yung rate ko. Kailangan panindigan mo yon, 'di ba? Regardless. Kasi ito naman wala namang rate barrier dito eh, 'di ba? Wala namang work barrier, 'di ba? Wala na nga eh, wala nang tanong doon eh. Ang problema lang yung platform, yun yung barrier. Ayoko mag-work sa Upwork. Kaya hindi ko tinanggap yung trabaho. Although kaya kong i-execute, alam ko kung paano. So, that is one way. So, it's really not a successful negotiation kasi kung titignan mo, um, hindi ko siya natrabaho. Kasi ayoko na kasi yung may nag-i-screenshot sa akin. Although malaking team kasi ito eh. Kasi pag sa Upwork kasi, 'di ba, parang may screenshot ka, 'di ba, pag nagwo-work ka per hour. Ayoko kasi na may nakatingin sa akin pag nagsusulat ako, 'di ba? Alam mo yung experience na 'yan. So, yun lang. Pero syempre, I write emails for other people, hindi lang naman din sa kanya. Kumbaga, hindi ako needy, wala akong desperation na i-close tong client na to. So kung titignan nyo, kung hindi ka needy, kaya mo talaga mag-charge ng mataas, like $15 per hour, $25 per hour, or more. So yun. That is one sample. Although, syempre, pag hindi ko siya na-close based on doon sa platform lang. So yun lang yung barrier namin. Okay, let's move. Pero syempre, I work for my client. Ako pa rin naman nagsusulat ng email namin eh. Yan. So what's the problem? What kills a negotiation? No? What kills a negotiation? May idea ba kayo kung ano yung pumapatay sa negotiation? Kung bakit natin hindi talaga nako-close yung negotiation? Aside from yung sa akin, yung platform lang, no? Wala sa skill, wala sa pera, sa platform lang sa akin eh. Pero syempre yung ayan, si Joanna daw yung fear. Fear of what? Kasi maraming fear eh. Anyone? Like rejection? Yes. Time barrier? Okay. Yung time barrier nila, yung time ba, yung kunyari, nasa Eastern time sila, ganun ba? Desperation? Yes. So marami, no? Marami kayong sagot. Word choice? Yes. Pwede, no? Not so confident? Pwede rin, Myra. Partly pwede, pero it doesn't mean naman kung hindi ka confident. Minsan nakakatulong din yun eh, pag hindi ka confident. Yung point na gusto mong work is Philippine time. Yes, pwede yan, no? Pero meron pa eh, kumbaga may malaki eh. May malaki, yun, nabasa nyo na. Sabi sa system, isa daw sa malaking kumikil ng negotiation is yung assumption. Ano yun? Ano yung assumption? No? What do you mean by assumption? From the word assuming, di ba? Tama ba? Assuming.
Assumingera, sabi ni Myra. Isa daw sa malaking kumikil ng negotiation is yung assumption. Ang assumption natin, na alam na natin. Di ba? Na alam na natin yung, nag-e-expect na agad tayo, no? Yung, di ba, pag nagne-negotiate ka, parang lagi ka na lang nag-e-expect ka. No? Nag-e-expect ka na, eto na to, parang expected mo agad pag i-interviewin ka, naku, matatanggap na ako. Ito na yung trabaho na iniintay ko. Di ba? Sino yung nakaka-relate na ganun? Nakaka-relate ba kayo pag i-interviewin kayo, feeling nyo yun na yun? No? Feeling nyo tanggap na kayo? Sino nakaka-relate? May nagre-raise ng hand. Cartoon yung kanyang handle. Yes. Di ba? Ako din dati ganyan eh, di ba? Kada pag meron kang schedule for interview, feeling mo ito na yun. Syempre lalo na pag wala kang client, di ba? Yung assumption mo. Yan, sabi ni Cheryl. So yan daw yung isang nagkikil sa negotiation, yung malaking factor. Kumbaga, nag-a-assume ka kaagad na matatanggap ka na or nag-a-assume ka kaagad na yung services mo kailangan na ng client mo. What do I mean by that? For example, ayan, sabi ni Joy Perlora, nung nag-stop ako mag-assume, saka ako nagkakuha ng client. Ayan, di ba? At some point kasi nag-gets mo na eh. Nag-gets mo na yung kailangan mong gawin eh, Joy, kaya nagkaroon ka ng client. Mamaya i-explain natin yan kung bakit ka nagkaroon ng client. Ayun, natawa pa siya oh. Assumption na maraming bagay, no? We're assuming so much. We're assuming that our services is being need by the client or the prospect na kausap natin. Isa 'yon. Assumption na na alam mo sa yung sistema mo na pag ginawa mo kay client, magkakaroon agad siya ng benta or ng sale or ng result. Nag-a-assume agad tayo, di ba? Parang doktor, may pumuntang pasyente, di ba? Let's give an example. Parang doktor, may pumunta sa pasyente, doktor ka, siya yung pasyente, di ba? Kailangan niya ng services mo. Pero yung doktor, ang ginawa niya, di ba? Kunyari, ikaw yung doktor, pagpasok pa lang ng pasyente mo, niresetahan mo na ng gamot. Anong feeling, di ba? Ang feeling nun, pagpasok pa lang ng pasyente mo, niresetahan mo na ng gamot, nag-assume ka na, di ba? Parang nag-assume ka na ay, gagaling ka na. Ito, hindi mo pa siya chine-check up. Di ba? Nasashock ka, di ba? Parang syempre, ma-off yung pasyente mo, di ba? Ma-off yung pasyente mo na bakit siya nagre-reseta agad? Ano ba to? Budol? Di ba? Or dugu-dugugang, di ba? Parang syempre ma-off siya sa'yo, di ba? So, di ba dapat pag doktor ka, paupuin mo muna yung pasyente mo, kakamustahin mo, kikilalanin mo, anong pangalan niya, edad niya, di ba? Kailangan maglagay ka, meron muna siyang records, di ba? Alamin mo yung records niya, tapos aalamin mo yung problema niya, tatanungin mo kung anong masakit sa kanya, kung nakatulog ba siya kagabi, ano yung nararamdaman niya, ano yung mga simptomas na nararamdaman niya, di ba? Bago ka magsabi. Kumbaga, you're going to let out the problem first, no? You're going to let up their pains, kung ano yung masakit, yung vital signs, titignan mo, high blood ka ba, diabetic ka ba, meron ka bang record na ganun. Kumbaga, yun muna yung gagawin. Hindi ka mag-a-assume na, pasyente to, kikita na ako. Di ba? Parang ikaw, doktor, pagpasok ng pasyente, tapos ito na reseta mo. Magagaling ka na. Yeah. Di ba parang, sabi ni Juan, i-assess mo muna. I-assess mo muna. And wala kang assumption. A good doctor don't assume. They look on the details first. Hindi siya yung parang sasabihin mo, kunyari freelancer ka, di ba? Ang trabaho mo, copywriter, tapos sasabihin mo, kaya ko nang doblehin yung sales mo. Pag ako yung nag-interview ka, dodoblehin ko yung sales mo. Yung current na audience mo, ganun. Parang, alam mo yun, nag-a-assume agad yung mga ganung freelancer na hindi
hindi ayan, yung co-host natin, no? Pagpasensyahan niyo na, medyo late ang co-host natin. Pagbigyan natin, ano natin siya? Bigyan natin siya ng isang magandang palakpakan. Sorry. Oh, okay lang, okay lang. So we're just being started, no? Ano to, maano pa to, madami pa to. So mamaya may raffle pa tayo. Gusto niyo ba ng raffle? Mamimigay tayo ng headset, mga ganun. Gusto niyo ba yung mga ganun? na ano naputol. All right. So continue, no? Going back to the being you are a doctor. For example, you are a doctor and there's a patient. You have to let the patient let it out. Ano yung nararamdaman pag hindi makapagsalita? Check mo yung vital signs, 'di ba? Minsan yung pasyente, syempre, hindi mo na matanong, dinala na nga eh. Dinala na naghihingalo na, hindi mo na siya matatanong. At least you have to know the patient first. Ano yung vital signs? Ano ba yung blood pressure? Meron bang seizure? Meron bang trauma? Nasaan yung trauma? Hanapin mo ngayon yung trauma before you apply medication. Although alam mo na, you have a system to do it. At least for some time, titignan mo pa rin, di ba? Kumbaga, kailangan na ba itong dalhin sa operating room or kaya niya pa dito? Kaya pang lapatan ng lunas? Kasi syempre, pag diretso agad sa operating room, may mga consideration yun, di ba? So kung hindi na, diretso na sa operating room. Diretso na sa So ikaw, as a freelancer, ganun din, no? Pag pag may kausap kang client, ang frame of mind mo, wala kang assume feelings. Wala lang. Like you are an interview, you're going to do an interview, you are calm. You are calm. Di ka although masyadong parang hindi controllable yung pag syempre interviewing ka eh. Parang feeling mo kasi ito na yun. Malaking kumpanya to. Kikita na ako ng $1,000, $2,000 per month. Yay! Pag nangyayari yun, wala ka sa state of 'di ba? Wala ka sa state parang super excited ka. Parang nawawala ka sa kondisyon. It's either pag super excited ka or super natatakot ka, 'di ba, nawawala ka sa control, no? So, yun nga yung kailangan natin eh. Kailangan natin kalmado tayo. So, wala tayo dapat i-assume. Kumbaga, wala tayong isipin, hindi natin i-close yung client, hindi natin i-close yung deal. Kumbaga, hindi natin kailangan to. We're just going to interview. To be interviewed or the client is the one na i-interviewin natin. Pag-uusapan natin yan dito. Hanggang nagtutuloy-tuloy, bumubukas yan. So, ang kailangan pala, if you are in the interview on the calendar, kunyari nag-schedule na sila ng calendar sa iyo and meron na kayong meet up, no? Kailangan lahat ng neediness sa katawan mo mawala, no? Kailangan wala. Parang isipin mo, hindi kita kailangan eh. Kumbaga, meron naman akong ibang opportunity. Kumbaga, isipin mo in the frame of mind, regardless makuha ko to, matanggap ko to. Kumbaga, ang opportunity para sa iyo marami. You don't have the scarcity mindset, no? Yung kasi yung kailangan pagalingin natin eh. Kumbaga, i-instill natin sa puso't isipan natin that we don't have the scarcity mindset. 'Di ba? For example, itong client ko na to, although hindi kami nagkasundo sa platform, nakita nyo ba meron akong scarcity mindset? Napansin nyo ba? Yung mga nauna dito kanina. Napansin nyo ba kung meron ba? Wala. Wala. Sa messaging pa lang, wala na, di ba? Kumbaga, hindi ako confident na alam mo yun, yung parang confident ako sa sarili ko. Hindi ganoon. Ang state of mind ko, I'm in control, no? Na regardless kung ano yung bato kong rate dito, tatanggapin niya ako kasi nga yung frame of mind ko, kumbaga hindi lang naman ito yung kliyente sa mundo eh, di ba? Hindi lang ikaw yung brand, ang dami. Nakita niyo ba yung LinkedIn Sales Navigator? Di ba?
Pinakita ko sa inyo yung LinkedIn Sales Navigator, di ba? Million yung pwede mong katukin. Like, hello, kakatukin mo. Like, yung, ako nga nakukuha ng client sa LinkedIn Sales Navigator, pang 3 araw ko palang kumakatok eh. Di ba? Nakita niyo yung idea? Yung ito, yung kung gagamitin niyo yung training natin sa LinkedIn, yung Sales Navigator. 3 araw pa lang akong kumakatok. Inopera na ako, walang tanong. Like, ako pa nga yung nag-ano eh, 'di ba? Ako pa nga yung nag-schedule ng interview eh. Ba't mo ako biglang inoperan? Ayusin natin 'to, hindi pwedeng ganito, opera mo agad ako. Kailangan alam mo yung detalye ng mangyayari natin. Kumbaga ganun pa nga yung state ko nung panahon na yun, eh. Hindi ako yung inoperan ako. Eto na. Kasi ako yung set up ng pera eh. Tinatanong niya ako magkano, 'di ba? Magkano yung gusto mo? Kailangan kita. Siya yung needy eh, hindi ako. Like, no, magkano nang gusto mo? Sa akin kasi sabi ko niya like social media, post ako ng one per day, ganyan, baga binibigyan ko siya ng quotation. For Facebook, Instagram, may ako, around $900 to $1,000 per month ako. One per day, one post per day. So, nasa ganun ako. Kasama na doon lahat yung yung research, baga bibigyan mo. Baga sinasabi ko muna, 'di ba, bago mo ako opera ng pera, mag-usap muna tayo dito sa detalye kasi binabayaran niya na ako eh. Parang si VB, Chad, kailangan ko trabaho nito, Pinterest. Walang hindi binabato na detalye sa akin, binabato agad yung pera. Ito, dineposit ko na sa ano. 'Di ba? Parang kasi nga hindi ko nga kailangan eh, 'di ba? Kapag hindi mo kailangan ng pera, ito yung training na to, isiningil ko ba kayo? 'Di ba? Siningil ko ba kayo? Meron sa inyong gustong magbayad, 'di ba? Tanungin niyo sarili niyo, yung iba diyan, no? Meron sa inyo willing magbayad. Hindi ko tinanggap. Sino dito yung nagtatanong kung magkano yung presyo? 'Di ba? Binabayaran niyo na, hindi ko tinatanggap yung pera niyo kasi nga hindi ko kailangan eh. So if you have that frame of mind, wala kang neediness, di mo siya kailangan, ano yung feeling niya sa tingin mo? What do you think? What do you think? I mean, kayo kung sa tingin niyo hindi niyo kailangan yung client, ano mafe-feel ni client? Naghang ba yung internet ko? Hello? No. Hello? Sabi ni Nesty, siya yung naghahabol. Siya yung naghahabol, di ba? Siya ngayon ang maghahabol. Di mo na siya kailangan eh. Di ba? Mas kakailanganin ka ng client. Mas maganda po yung tayo ang hinahabol, sabi ni Joanna. Di ba? Parang kasi pag hinahabol ka, parang may kick sa utak mo yan eh. Di ba? Honestly, pag ikaw yung hinahabol, you get a high, no? Kumakain ng saging. Sorry po, hindi ako nag-almusal eh. Sino sa inyo, pag kayo yung hinahabol, kunyari, babae kayo ng lalaki, natutuwa ba kayo? Feeling maganda. Di ba feeling maganda ka haba ng hair mo? Nakakakilig po. Iba yun sa kanya, nakakakilig eh. Of course, ayan. Kasi mostly babae yung audience natin eh. So you get a feeling na pagka si client ang kung yung nangliligaw sa iyo, ang dami mo ka nang manliligaw, pag hindi mo kailangan, habang hindi mo kailangan, mas dumadami yun. 'Di ba? Hindi ko nga kayo kailangan eh. Mas dumadami sila. 'Di ba? So kung naka-focus ka lang sa isang client, naka-focus ka lang dun sa isang opportunity na yun, yung kunyari wala ka pa, yung papasok na yun, mahirap. Kailangan tama yung frame of mind, no? Tama yung wag mo namang gawin na parang aabusuhin. Wag naman ganoon. Yung kunyari aabusuhin mo yung kumbaga dapat you are a frame of mind na control ka, kalmado ka. O wala kang intention din na pahabulin sila. 'Di ba? Iba kasi yung may intention ka kagad eh. Yung parang kang wala ka na nga client tapos pinapahabol mo pa. Wag naman ganoon. Kailangan na you're in a state of mind na you're zero. Your balance. Kumbaga pag sa thermometer, zero ang reading, no? ng emotion mo. So walang neediness, no? So ito guys, dati sobrang hirap nito.
So alam ko sobrang hirap nito pag wala kang client. Naiintindihan ko kayo, no? Pag wala kang client, syempre need na need mo lalo na pag wala kang pambayad ng bills, wala kang pera. Mahirap gawin 'to. Aminado ako diyan dati kasi, 'di ba? Alam mo 'yan, pag parang kapos na kapos ka, 'di ba? May ano 'to, may parang itong part na 'tong hirap i-apply. Lalo na pag wala kang client, tas ito pa lang yung opportunity mo na kunyari ito pa lang yung nag-message sa'yo na magiging possible na client mo. Mahirap po 'yun. Naiintindihan ko kayo. Kaya nga po ako, alam nyo, kaya nga po ako nag-training ng negotiation eh. Hindi naman po ako mapapabili ng mga tao na yung binibigay ko sa inyo na hindi yun yung problema ko eh. Problema ko po ito, pare-parehas tayo. Hindi po ako magaling na negotiator. Kumbaga natuto lang ako kasi nga I paid so much eh. Kailangan ko matuto kasi binayaran ko eh. Alam niyo kung magkano to? Parehas tong 30,000. Sinek ko nga yung presyo niya ngayon. Parehas 30,000 to. It's 60,000 worth of training, guys. I'm just, para malaman nyo lang. Gusto nyo, tignan pa natin yung presyo eh. Check pa natin ngayon. Pakita ko sa inyo kung magkano. Pero let's not talk about how much the training is, no? Kumbaga dapat, ganun pala, kailangan, hindi ka pala dapat yung needy, yung hindi ka dapat desperate. Kasi kapag alam mo yung may konting saltik lang sa utak mo na need mo yung isang bagay, minsan biglang lumalayo yan sa'yo eh. Di ba? Sa bangko, pag marami kang pera, tatawagan ka ng bangko, pautangin ka pa. Di ba? Kasi hindi mo kailangan. Pag marami kang jowa, mas dumadami yung jowa mo. Pansin mo yon? Pag may asawa na, mas madali silang nagkakaroon ng kalaguyo. Kasi nga, hindi nila kailangan eh. Meron na sila, tapos medyo nakaka-apekto siya sa, kumbaga parang may nakapark sa'yo, may mas magustong mag-park sa'yo. Kunyari, di ba, restaurant. Gusto kakain ka, di ba, ng pamilya mo. Gusto mo sa restaurant yung may kumakain na. Para makikita mo na parang masarap, di ba? Tama ba ako o hindi? Tama ba? Sabi ni Ma'am co-host, tama, di ba? Sa restaurant, gusto natin kumain doon sa nagsisiksikan. Ayaw natin kumain sa walang nakapark. Kasi ibig sabihin, di masarap. Tama ba? Sa Sangyup. Oh, di ba? Tama yun. Yun yung mentality eh. Kaya nga, di ba, pag Calendly, turuan ko kayo, isang technique na ginagamit ko, hindi ko pinupuno. Mapapansin niyo yung Calendly ko, hindi available lahat ng time. Diba? Isa yung mentality kasi, kunyari, yung 30 minutes discovery call ko. Mapapansin nyo, ito lang yung available na dates. Hindi ko talaga pinupuno. Para ibig sabihin, may nakapark. Tactically, yan yung tactic. Di ba? Hindi siya strategy, sa tactic. Para lang magmukha ka. Kunyari, wala ka talagang client. Huwag mo siyang pupunuin. Yun yung paano mo siya mai-apply eh. Di ba? So, kung makikita ni client na, uy, ito lang yung schedule niya, dito lang ako pwede. Naku, meron nakapark dito ah. Di ba? Kunyari, restaurant. Uy, isa na lang yung parking. Bilisan nyo, baka maunahan tayo. Di ba? Siya yung nasa scarcity. Siya yung nasa need. Ikaw yung predator, siya yung prey. Siya yung hahabulin. Kumbaga, siya yung papatayin mo or siya yung in the position of kailangan ng tulong. Kasi ganyan yung kailangan eh, di ba? Kasi yung mission mo, ano yung mission mo? You are positioned to help. You are the service provider. So sino mas importante? Ikaw, service provider ka eh. Ikaw dapat yung kailangan nila. Sila dapat yung may kailangan sa'yo. So ganun yung mentality. Even beginner ka, even newbie ka, if magiget mo yung point na to, mas madadalian ka na. No? Mas madadalian ka na during the interview, during the communication. I don't want to call the interview eh. Parang ibahin mo yung word like communication. Parang kasing wala kang result na gustong makuha eh. You don't have a closing mentality or getting, kasi kadalasan tuturo sa ng guru how to get clients. That is wrong. You don't need to get the client because you don't need them. And if you don't need them,
technically they want you. Di ba? It's a principle. When a cat run away, masarap habulin yung cat na tumatakbo, di ba? Kaysa, may nakita ba kayong pusa na pag hinabol mo, hindi tatakbo? Di ba parang mas maganda yung hinapahabol mo sila ng konti. Pero wag mo naman gawing tarantado yung tao. Wag mo naman tarantaduhin, di ba? Kailangan ka nga nila eh. So, kailangan yung value mo nandun pa rin, yung respeto mo nandun pa rin. Kasi yung sinusunod mo sa brand, you give respect eh. But it doesn't mean that you are just a VA, ikaw yung may kailangan sa kliyente. No. You are the service provider. Especially if you are rare. Kagaya nito, nandito ka, you spend time with me. Those people are kind of bit rare because you spend time to grow yourself. That you are rare. You are better than the 90% of the population. Kumbaga rare ka eh. You're a rare breed. Kumbaga, kung pag rare ka, syempre konti ka lang. Kumbaga, dapat sila talaga yung mga kailangan sa'yo. Kasi nga, alam mo yung trabaho eh. Di ba? Konti lang ng tao, alam yung trabaho nila. Like madaming social media manager. It's just a freaking title. But 90% of social media managers, 90% of virtual assistants doesn't really know what the purpose of business, na kung anong business nila. Hindi nila alam. They're on the business but they don't know the purpose. So ikaw, as a person na inaaral mo talaga, you are rare. So dapat ikaw yung mga kakailanganin. Tama ba? Yes or no? Pwede. Yes. Yes ba? Tama ba tayo doon? Nagkakaisa ba tayo dito? Tama, di ba? Kumbaga, ikaw yung pakikinggan dapat eh. Di ba? Ikaw dapat yung kunya, strategist ka, di ba? Ikaw, parang ako, yung client ko, nakikinig siya sa akin. Kahit milyonaryo siya. Kasi I know my job. And I believe you know your jobs. Those people who came here. No? So, okay ba? Make sense? We are not needy. No? Lagyan natin ng X yan para merong no? Or kalampagin nyo yung lamesa nyo para matandaan nyo to. Di ba? Kailangan minsan may emotion para matandaan mo pa yung isang bagay eh. Cross, no? Lagyan natin ng X para matatandaan nyo na we are not needy. Sabihin nyo nga, we are not needy. Para magkagulo yung room. Hindi tayo needy. We are not needy. No? So yan. So what do we want from a negotiation? Yun ang tanong. Diba? Ito na, negotiate na. What do we want? Do you have something in mind? Speak up. Magtatawag ako pag hindi. Last day na to eh. Tatawagin ka. Parang teacher. Sige. May restitution, sir. Pipili ako. Si Joy Perlora. What do we want from a negotiation? Ma'am Joy, nagluluto ka na ba? Mutual agreement. Mutual agreement. Okay, that is good. That is a good answer. Another, Mr. Eric James. Are you here with us? Mr. Eric James, what do we want from a negotiation? Recitation to, tumayo ka. Wala, hindi kayo pwedeng tumayo eh. Pwede lang kayo mag-unmute. So medyo mahihain siya. Close deal. Hello? Sir, close deal po. Yun yung gusto ko. Close the deal, sabi ni Sir Eric James, no? Agreement din po, negotiation agreement. Alright. So may mga sagot na tayo, no? So sa kay Jim Camp, win-win situation, no? Kay Jim Camp, may sistema, no? Iba yung sistema na tinuturo niya. We want control. Ano yung control? Birth control? Di ba? Di ba natatandaan natin? Pag nag-negotiate tayo, wala tayong assume, hindi tayo nag-assume. Di ba?
Di tayo nag-assume. Hindi tayo needy. At ang kailangan natin sa isang negotiation, kailangan natin ng control. What do I mean by that? Okay, papakita ko sa inyo kung ano yung isang sample na talagang in control, and I'm going to play a clip. Favorite ko to si Lily. No, I'm going to share my sound sa mga nakatodo yung speakers. Please maging kayo, yung baka masaktan yung tenga nyo kagaya nung nangyari. Ayoko nung mangyari yun. So magpe-play ako, pe-play ko sa inyo. Si Lily to, kinakausap niya si Mikey Saylor about crypto. Hi friends, welcome to Show. Today we have a special guest, CEO of MicroStrategy and Bitcoin superhero, Michael Saylor. Michael, thank you so much for joining us. Well, thanks for having me, Lily. Always happy to be here. You are a pioneer in this, investing over $2 billion in Bitcoin. Michael, my first question is, when did you first buy Bitcoin and what convinced you to buy it? Well, Lily, after March of 2020, I started having this gnawing suspicion that the money was broken and all of my treasury strategies just weren't working anymore to preserve shareholder value. So I went on a mad quest to find a solution, and I was delighted to discover Bitcoin, a store of value over long periods of time. And so once I discovered Bitcoin and understand all of its characteristics as a digital monetary network, I started buying it, and I haven't stopped. A lot of people are confused by Bitcoin. What do you think is the biggest misconception? Well, a lot of people think it's just an investment idea or it's a speculative asset. The biggest misconception is that it is just an investment. In fact, Bitcoin is the world's first digital monetary network, and it's a technology. And when you start thinking of it as a better technology for money, then you realize that it's not just a trade, it's actually a way to think about the world. That's very insightful. My next question is, investing $2 billion is a ballsy move. What's next for you? Well, Lily, I'm looking forward to doing everything I can to spread Bitcoin to billions of people, and also to educate the world on the benefits of Bitcoin and the world's first open monetary network. And when I get some free time, I'm going to buy myself some more Bitcoin. What do you think about people saying that Bitcoin is dirty money used by bad guys? Well, Lily, Bitcoin's not a very good money for bad guys. It's a public ledger, and all the transactions are recorded for anyone to see. So bad guys would probably prefer to have plain old-fashioned cash. Bitcoin is monetary technology for the future to build a better world. I agree. What do you think is the future of Bitcoin? I think that the world is going to evolve to a point where we have 8 billion people with mobile wallets, and they're using them to pay their bills and to store their life savings. And Bitcoin is going to become the base layer of that 8 billion person mobile network, allowing all of us to transact with each other and trust each other at the speed of light. That's so cool. And my last question, what advice do you have for my generation? Harness the power of technology to make the world a better place, a more prosperous place, a more peaceful place. That's good advice. Thank you so much for being my very first guest ever in the whole world. You're the best. Thanks for having me on the Lily Show. Always happy to be here. Have a great day. Thanks for watching Lily Show. You say. Okay. Panood nyo ba? Hello? Yes. So, nag-guess yung
Anong nangyari? Who do you think is in control? Ha? Yung bata o yung matanda? Sino yung uneasy or sino yung parang natataranta, di ba? Kasi kailangan niya sumagot, kailangan niya ng ano. Sino? Yung bata, di ba? Yung bata tawa lang ng tawa pinagtatawanan siya, di ba? So siya yung in control. Kasi siya yung nagtatanong, di ba? Siya yung nag-i-interview. Naalala niyo yung doktor? Sino yung dapat magtanong? Yung pasyente, yung doktor? Dapat yung doktor, di ba? Pagpasok ng pasyente, pauupuin mo, pipila siya, kuha siya ng patient number. Uupo siya sa'yo, and then you're going to ask question. Ano yung nararamdaman mo? Ano yung masakit sa'yo? Di ba? Dapat, ang hinahanap pala natin sa negotiation is yung control. Hindi yung deal. No? Hindi agad yung deal. Kasi kung hindi ka in control, mahirap maklose yung deal. Or technically, yung system na ginagamit natin, wala talaga tayong kino-close na deal. We're not closing the deal. We're not closing the sale. We're not getting the sale. That is not our job. Our job is to be in control, to know what is happening to the person, to know what is happening to the brand, to know what is happening with the person na kakaharap natin. Diba? Pag ini-interview tayo. So, ganun dapat. Dapat ikaw yung in control. Or kung magtatanong man siya, dapat control mo yung sarili mo. Hindi ka nagpapanik. Kasi nga, wala kang assumption di ba? Wala kang assumption na kaya mo na agad idoblehin yung sales nila. Kasi nga wala pa nga yung detalye di ba? Sino dito yung nagsasabi na kailangan madodoble mo na yung sales nila na wala pa yung mga detalye? Wala pa yung database. Kasi madaming ganun I'm going to make 2 times your sales in the next 3 months, di ba? My mission is to help you double up, di ba? At some point mali kasi yun Pwede mo sabihin make sales, make relationship, but you're not really talking about the number. Kasi hindi mo pa nakikita yung detalye di ba? Walang assumption sa sarili mo, di ba? Technically, hindi mo sinasabi sa sarili mo na matutulungan mo na agad siya. Kasi nga, wala pa Di ba? Wala pa nga Kumbaga, nandito pa lang, papasok pa lang kayo. You're in the process of negotiation and you have to be the one who in control. Kagaya ni Lily, di ba? Siya yung nagtatanong, di ba? So, ano dapat? Okay, control, Chad. Okay, alam na namin, kami yung magtatanong. Pero ano ba yung driver? Ba't kami yung magtatanong, no? Bakit natin gagawin 'yon, no? Sabi ni Jim Camp dun sa system na pwede nating sundin, no, kung gusto niyo sundin yung system niya kasi merong mga system na iba like yung win-win situation, yung getting a yes, di ba? Yun yung mga ibang system yung mga ibang tinuturo ni guru Pero ano ba talaga yung nagda-drive? Vision. A vision of your prospect, of your adversary. Kaya ka nagtatanong, kailangan makita niya yung mundo niya. Di ba? Makita niya yung mundo niya. Makita niya yung problema niya. Kasi pag nagtatanong ka, magsasalita yan. Di ba? Tama ba? Alam mo yung, ang tao kasi mahilig magsalita Gusto nila sila yung pinapakinggan. Sila yung mag-i-introduce, di ba? Para pag naunahan mo siya doon, you're the one in control, magkikwento na yan. Like, mga tanong, di ba? May mga possible question Vision of the adversary. So, ano yung mga possible na pwede mo itanong? Like, how can I help you with regards with your marketing? For example, marketing position, di ba? Nagtatanong ka, di ba? Nag-a-assume ka kumbaga wala ka pang assumation, hindi ka nag-a-assume, tinatanong mo, how can I help you?
Like wala pa sa isip mo na alam mo na agad yung itutulong mo kasi nga hindi mo pa nga alam eh. Wala pa nga siyang sinasabi sa wala pa nga hindi mo pa nalalaman yung sakit niya, hindi ka pa makakapagbigay ng reseta. The frame of mind is you just need to ask questions. No? How can I help build your brand building, di ba? Kung magbi-build siya ng brand, how can I help you build your brand building? Parang mali yata yung English ko. How can I help you build your brand, no? Di ba? Ganun, something like that. What is your current challenges? Can you tell me more about it? Or can you tell me more about your brand, your mission? So pag tinanong mo yung mga possible question na to, di ba? You're the one who's asking questions. Si client, anong sa tingin mong mangyayari? Di ba? Ano sa tingin mo? Anyone? Kaya nagtatanong ka. Ano sa tingin mo mangyayari sa kanya? Sasabihin niya sa yung frustration niya. To nag-expert ka, sabi ni Joanna, ay sabi ni Joy, matcha-challenge siya. So pag nagtatanong ka kasi, syempre nahuli mo na siya. Kunyari, nahuli mo, you're in control. Pumapasok siya sa mundo niya. Yun yung kailangan nating mangyari. Yung magkaroon siya ng vision doon sa mundo niya. Maramdaman niya yung sakit niya, yung paghihirap niya, di ba? Kasi ang job natin as a negotiator is to not forget their pains. Right? We will not allow them to forget their pains, di ba? You are concerned and willing to help, di ba? He'll trust you. So ako, di ba? As a negotiator, sa mga post ko, sa mga email campaigns ko, sa mga Facebook post ko, napunta kayo dito kasi nga, at some point, may nahit akong pain eh. Di ba? Kasi ang negotiation kasi hindi lang sa interview nangyayari yan. Pwede yan manggaling sa Facebook posts, sa emails, di ba? Nagki-create ako ng vision. Tinatanong kita, di ba? May mga tanong sa copy. Di ba? Napapansin niyo ba 'yon? Nagki-create ako ng vision. Nagne-negotiate ako sa iyo about my idea. So it's also applicable sa mga post, no, sa mga marketing campaigns. So 'yon. So pag nagtatanong ka, meron pa isa, do you think you have challenges with regards to your customer service? Kasi ang frame of mind ni client ano yan eh, kumbaga ano yung inuulit-ulit natin, kumbaga they are the ones who need help eh, di ba? Kaya nga sila mag-hire eh. Sila yung may kailangan nila ng tulong. So kailangan mapalabas mo yung problema nila. So doon na yun mangyayari, di ba? Doon ka na makakapagbigay ng suggestion, di ba? Do you think you need the help with your customer service kasi wala ka ng oras, di ba? Doon na pumapasok 'yon, di ba? So nagegets pa ba ako? Medyo deep na tayo eh. Medyo we're talking kasi sa paggawa ng vision eh. Di ba? Ang paggawa kasi ng vision minsan kailangan may storytelling na mangyayari. Siya yung magte-tell ng story about his pain. So kapag pumapasok na 'yon, even though newbie ka, kunyari newbie ka, natanong mo yung mga bagay na 'yon, no? Natanong mo siya, pag natanong mo siya sa ganung bagay, nakikinig siya. Kumbaga ikaw yung nakikinig, no? Para kang ikaw si Lily, pinakikinggan mo si Michael Saylor. Parang chill na chill ka lang, di ba? You're writing down, kumbaga hawak mo yung ballpen mo, hawak mo yung pencil, yung papel mo, yung ballpen or pencil mo, sinusulat mo ngayon yung mga pains niya, di ba? Sinasabi niya, nakikinig ka lang. Kasi once na nagsusulat ka na, kunyari, nagte-take down ka ng notes, ibig sabihin kasi nagpe-pay attention ka nun. Kumbaga, importante kasi yun eh. During the interview, di ba, nagte-take down notes ka. Siniseryoso mo siya. So siya, salta lang siya ng salita, nandun na siya sa mundo niya. Alam mo yun? Parang ako, salta ko ng salita, nasa mundo ko ako. Di ba? Parang gustong-gusto ko pang magsalita. Kumbaga, mahuhuli mo kasi yung isda sa bibig eh. Di ba? Sabi niya, you can catch the fish by the mouth. Pag kinain niya yung pain. So,
Ganun din, nagwo-work din yun sa pagdating sa client. Kailangan masabi niya na. Kasi kunyari, sinabi niya na lahat ng problema niya. Tatanungin mo ngayon, so what do you want to do? Like, do you need the help? Do you need a VA to help you? Kumbaga, you're not forcing yourself, nandun pa rin tayo sa hindi tayo needy. You're not forcing yourself, you don't need, you're not assuming na kailangan niya na. Kahit na sinabi niya na yung pain niya, hindi ka nag-assume. Di ba? May X yan. Hindi ka nag-assume. Kahit na sinabi niya na yung pains niya, kahit sinabi niya na yung problema ng asawa niya, yung problema sa business niya, or wala na siyang time mag-handle ng website niya kasi nga wala, 24 hours lang gusto nga niya ng growth 'di ba? Gusto ko ng growth, kailangan makapag-focus ako sa magpapag-grow pa. So kailangan ko ng VA. Pero hindi ka nag-assume na kailangan niya. Tatanungin mo pa rin siya, 'di ba? Do you think sa lahat ng problema na sinabi mo sa akin, do you think with regards to this problem, do you think you need someone to assist you? Diba? Yun yung dating yun yung control, diba? You're in control. When you're in control, the client, the prospect is in his world, you are safe. Technically, you are safe. Siya yung nasa teritoryo ng kadiliman kasi nga sinabi niya na yung problema niya kung ikaw na nga yung solusyon, bakit hindi pa siya mag-yes sa'yo? Diba? You're not waiting for his yes, but you're just asking. You're not forcing. Like, with all of these problems, with all the things that happening in your brand, with regards to your social media, with regards to sa sinabi natin, like, tinanong mo kasi siya, di ba, sa social media, tinanong mo siya, do you have a marketing plan? Sabi niya, wala akong marketing plan, di ko nga alam yan, wala na akong time. Kumbaga, pagkatapos ng mga lahat ng problema, papasok ka ngayon, with regards to every emotion that you say, like every problem that you say with your brand, regards to your content marketing research, you don't have, with regards to person who will create content for you or will schedule content for you, do you think you need someone to assist you with regards to that? Kumbaga, you're letting him say it, no? You're not forcing yourself. I guess you ba yan? Are we good? Are we good pa ba? Yes, sir. Nakita niyo yung point? There's no win-win situation, no? Wala. Walang state of win-win situation. Walang state ng leveraging of experience. You just have your mission in you. You're true to your mission. You just want to help. You're just asking questions. Di ba? Kung alam mo yung ginagawa mo talaga, you're just asking the right question, madaling kausap yung client, no? Mawi-weed out mo yung mga client na walang silbi. And you can ask for the price that you want. Kasi nga ikaw yung nagmumukhang consultant Ikaw yung di ba yung doktor, pag sinabi niya sa iyo yung presyo ng operasyon mo, do you think makakatawad ka sa kanya? Minsan pwede, di ba? Pero pag sinabi niya kung magkano, do you think may price barrier ba? Sino sa inyo? Sino sa inyo mga magsasabi ng, kunyari, di ba, pag doktor, iniisip mo ba makakatawad ka pa? Pwede, di ba? Pero pag doktor kasi nagsabi ng presyo, parang wala na. Parang yun na yung presyo nun. No choice, di ba? Kailangan kung mag-prepare kayo ng 250,000 para sa operasyon. Nakaka-relate ba kayo doon? Ikaw, wala kang pera ngayon. Create ka ngayon ng GoFundMe. Kailangan po namin ng 250,000 para sa operasyon ng tatay ko. Di ba? You're in the position of help You are the doctor. You are the consultant. You are rare. Diba? You can ask the price that you want, whether $10, $15 per hour, $25 per hour. As long as you know what you're doing, as long as you're asking the right question, as long as you're in control, you're not assuming anything, as long as you're not needy, all right? You're not needy for the yes of your girlfriend or your tao na nililigawan mo. Diba? Minsan kasi tumatakbo ang babae pag alam mo na, di ba? Pag ikaw yung may interest. Baga dapat stand your ground ka lang. Raise your value, di ba? Sabi na, know your worth. You know your worth. Once you know your worth, let them pay the price. Okay ba tayo doon?
Kain na akong saging. Ano, commercial break muna, no? Medyo namamalat ako. Okay ba yon? Yes, mas naiintindihan, sir. Better, better. So, alam nyo, kung ako naiintindihan nyo na sa akin, kapag nag-gets nyo si Gym Camp, you're not going to be worrying about another client again ever in your life. Because that is a lifelong learning. Once you internalize it in you, you're not going to be worrying about anything about negotiation, like kahit sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, kasi you know how to negotiate. Kasi kumbaga, hindi mo kailangan eh. Diba? So, absolute most fundamental basics. Parang napaka-ano naman ito. The absolute most fundamental basics of negotiation. Number 1, valid mission and purpose. It's about moving it, your mission and purpose, not a win-win mentality or a leverage mentality. Misa kasi pag may experience tayo, yun yung nile-leverage natin, di ba? Yung win-win, di ba? Minsan yung win-win, oh, panalo ka, win-win tayo. It's a win-win deal. But it's not. Technically, it's not a win-win deal because you don't need the deal. Di ba? Siya lang may kailangan. Siya ang may kailangan sa'yo. Yun yung gusto kong i-instill sa utak mo. Alam nyo, kung kaya kong ibaon yan sa utak nyo ngayon, gagawin ko eh. Tatatak natin. Siya ang may kailangan sa'yo. You are the one. You are the service provider. So, all you have to think is your mission and purpose. Diba? Alam mo yung positioning nyo? Kailangan, sinasa puso nyo yun. Asan yung mga example ng positioning? Hindi nakalabas. Kaya ilalabas natin. Kasi kung sinasa puso nyo yun, mararamdaman niya yan. No? Nyari, ito. Inedit ko nga po pala yung resume, no? Pas ayan, no? Nyari, Vivian. May positioning siya, di ba? I help BC, small and medium business owners work on their online tasks so they can focus on what matters most. Di ba? May mission ka. May values ka na sinusunod behind the mission. Kumbaga may respect ka, you respect the time of people, yung core value mo, integrity. Kahit di nakatingin sa yung client mo or prospect mo, nagtatrabaho ka pa rin ng tama, hindi ka nandadaya sa oras. Kumbaga kung yun, nililive in mo yun, instill sa'yo, yun ay pinaka-valid na yun. That is number 1. No? Just like these people. Diba? Nag-search ako kanina. Diba? Meron silang mission. On a mission, diba? On a mission to help entrepreneurs build humanized brand using strategic thinking, intentional thinking. Helping entrepreneurs grow their business by taking over the daily daunting tasks. Nakalagay, virtual assistants, Instagram marketing, social media assistants, IG lead generation, nurturing engagement specialist. Kumbaga, may mission sila, di ba? Siya, brand catalyst. Ito naman, strategic planner. In your case, if you're starting, if you're general virtual assistant, parang general virtual assistant ka muna kasi sila, meron na silang focus eh. Pero you still in the mission, di ba? You want to help. Di ba? So yun yung importante. You know how to problem solve? Sa negotiation, dapat marunong ka mag-problem solve. Di ba? Pag sasabihin niya yung problem mo sa'yo, kailangan marunong kang sagutin yun. Like, syempre, inaalam mo yung craft mo, di ba? Inaalam mo yung mga pwede mong isagot, di ba? O may problem ako sa calendar. Or don't worry, sir. We can, create a program, we can use Calendly for your meetings, di ba? Mga sample lang. Or if you don't have a marketing plan, I can create a marketing plan for you. Like, if you want, if you need, no?
Another is the ability to blank slate. Parang yan din po yung kanina, hindi ka nag-assume, no? Yan yung fundamental of the negotiation. Hindi ka nag-assume, blanco ka, hindi ka assumera. All you need to do is understand is that you have control, no? Yan yung mga fundamentals. You have mission and you have valid mission and purpose. You have problem solving ability, and you have the ability to let go or blank slate, di ba? Or you have no assumption. And you're able to pay attention to their emotion, to the adversary's emotion, to your adversaries, meaning to say ito yung kinakausap mo eh. Di ba? Kumbaga nagpe-pay attention ka, tinitignan mo yung, kumbaga in control ka nga eh. Ano yung emotion niya, ano yung problema niya. Kumbaga nililista mo, you're paying attention, you're listing it down, you're writing out paper. Kasi in control ka nga eh. You know what you're doing, you're in control, you're writing it down. Diba? Yun yung mga fundamentals kapag nasa negotiation ka. And being less okay with the adversary. Ano meaning nito? So sabi ni Jim Camp, kunyari tayo, di ba? Pilipino tayo, hindi tayo masyadong magaling mag-English, no? Okay lang, kahit medyo nauutal-utal ka. Kasi minsan, kunyari, pag nauutal-utal tayo, mali-mali yung grammar natin, minsan mas nagugustuhan ng tao yun eh. Kumbaga, parang willing silang tulungan tayo kasi we're less okay with them. Like ako, pagkausap ako ng client ko, nakaganon yan eh. Ano kaya sinasabi nito? Hindi ko maintindihan yung English niya. I'm less okay, but I'm still doing it. Like, kahit mali-mali yung grammar ko, I'm okay with it. Like, kahit yung sa pananamit ko, kunyari, simple lang ako manamit, tapos siya formal na formal, okay lang yun. Less okay ako, mas formal siya. Parang hindi ko siya nadodominate, di ba? Less okay. Nagigets yung point? Bakit hindi ako minsan nagfo-formal para ma-feel nyo na parang hindi ako dominante, no? Hindi ako overpowering. Kasi minsan pag alam mo yung magmumukha kang less okay or nagmumukha kang sa paningin nila na ikaw yung may kulang sa pero okay lang sa hindi mo tinatago, 'di ba? Bitter ka, 'di ba? Di mo tinatago, sinasabi mo pa nga minsan eh. Parang mas tumataas yung percentage na tulungan ka nila. No? Kahit newbie ka, minsan kunyari newbie ka, aminin mo, sir, hindi naman po ako hindi naman po ako alam ko po hindi po ako college graduate, wala rin naman po akong experience. Hindi rin po ako college degree holder, no? Wala po akong experience sa marketing. Kumbaga aminado ka, you're okay being less okay. Parang yung resume, di ba? Di ba? Parang yung resume, nakalagay dito, hey, pwedeng personalize, di ba? Sinabi ko, hey, Jesse, and the first thing you know about me is I'm not a marketer. I'm accepting it. I'm being truthful. Inaamin ko yung totoo. Parang during the interview, di ba, nagmukha ka ng expert, tinanong-tanong mo na siya, tapos sabay, sir, hindi na, totoo yan, wala pa po akong experience. Di ba? Kunyari, newbie ka, aminin mo yung totoo. Wala pa po akong experience, wala pa akong ganito. Pero nag-aral naman po ako eh. Diba? I did my job, I did my homework with regards to virtual assistant. And I know I'm capable to do the job. So at least if you can, give me an opportunity, if you want, diba? Yung word, diba? Yung word choice. If you want, if you will give me an opportunity, you will experience it. Even though that I don't have experience, I still capable of giving you the result that you need. So doon pumapasok yon, being less okay, di ba? Sa marketing, nagagamit din yan pag inaamin mo yung yung kasiraan sa'yo, alam mo yung wala sa yung negative sa'yo, di ba? Ako, di ba yung nagma-marketing ako, nakalagay doon bitter, di ba? I'm accepting it kasi bitter ako eh. So, pag ina-accept mo na kasi yung kakulangan mo, hindi na pwedeng gamitin sa iyo 'yon.
Nagets nyo? Di ba? Pag inaamin nyo na yung kakulangan nyo, hindi na yun pwedeng gamitin sa inyong objection. Kasi inamin nyo na eh. So sino ngayon yung sino yung in control, di ba? Ikaw, hindi siya, kumbaga wala yung objection sa kanya. Hindi ka nagki-create ng objection kasi inamin mo na yung objection eh. Parang sinasayko, di ba? Minsan sinasayko mo siya. Minsan, pag nakikipag-usap tayo, alam ko hindi naman ako perfecto. Hindi naman ako yung pinakagwapo, di ba? Wala rin naman naniniwala sa akin. Siguro ganun na lang din ako. Kaya minsan ganun. Inuunahan mo siya. Di ba? Kasi nga alam mo, kilala mo siya eh. Kadalasan kasi maghahanap ng experience. Maghahanap ng capability. Di ba sinabi ko dito sa messaging ko, tanggap talaga ako dito, platform lang talaga eh. Platform lang talaga, hindi kami nagkasundo. Ayoko lang talaga mag-work kay Upwork. Sinabi ko sa kanya, "Hi Mac, I appreciate your message. I just want to say that I don't meet your 3 years minimum requirement. And I also can share my clients' email sequences to other people." Sinabi ko eh. Inamin ko wala akong experience. Pero the fact na mini-message mo ako dito, alam mo capable ako. Nahanap mo ko eh. 'Di ba? Binasa niya yung positioning ko eh. Ito. Binasa niya yung message ko dito. Kaso nga lang ayoko na nga mag-work kay Upwork eh. Yung mga nag-hire sa akin dito, nilalabas ko. Kunyari, na-hire akong email marketing. Nilalabas ko siya sa Upwork. Kaya makikita mo $300 lang yung email marketing. Kasi nga, sa labas ko kinokontrata eh. Ayoko na nga kasi mag-work dito. Although top rated ako, kung nakikita nyo, top rated ako kay Upwork. I earn like almost $40,000 dito kay Upwork. Pero hindi na nga masyadong tatrabaho dito eh. Ito nakita niya to eh. Kumbaga dahil dun sa kakayahan kong magsulat, dun pa lang nakita niya na eh. Kahit wala ako experience, pumapayag siya. Di ba? Tsaka capable talaga ako eh. Alam mo yung pag alam mong capable ka, nag-training ka, aminado ka, 'di ba? Wala kang problema. Kahit beginner ka pa lang, kumbaga nag-training ka naman eh, inaalam mo yung trabaho eh. So what? Lahat naman nagsisimula sa sa wala eh. Minsan mas maganda pa nga yung walang alam eh, 'di ba? Mas madali pang turuan yung kaysa yung madaming alam. Dami ng sungay. Dami sungay sa katawan. 'Di ba? So 'yun, no? Being less okay with the adversary. Sir, onlinejobs.ph po, sir, marami tumatanggap ng newbie. Maraming tumatanggap ng newbie, pero marami ka rin kakompetensyang newbie. Kaya minsan hindi ko ina-advise, di ba? Although pwede kang gumawa ng account, no? Hindi ko sinasabi na huwag kayong gumawa ng account sa mga freelancing platforms kagaya ni OnlineJobs.ph, ni Upwork, ni Hubstaff. Hubstaff, medyo maganda daw din yun, no? Marami po, pero madami din low ballers. Kasi nga, so nga lang pag nasa platform ka kasi nakikipagkompetensya ka sa presyo eh. You're being commoditized. Kaya minsan, kadalasan yung tinuturo ko sa inyo, huwag kayong pumasok doon. No? Maghanap ka talaga kayo ng mga tao na may kailangan, kung kailangan mag-door to door sa umpisa. Di ba? Kumbaga, kayo mismo yung maghahanap sa labas. Kaya di ba tinuruan ko kayo ng LinkedIn Sales Navigator, tinuruan ko paano kayo mag-reach out. Tinuturuan ko kung paano kayo mag-create ng opportunity para sa inyo. Kumbaga, alam ko kasi meron kayong ability to problem solve eh. Kumbaga, kahit medyo hindi kumpleto yung tinuro ko sa inyo, alam ko kaya niyo nang mag-isip eh, di ba? Kasi alam ko sapat na yung tinuro ko just for you to land it, no? Para sa mga susunod, kung newbie ka, sa mga susunod na panahon, makapag-mastery ka na, di ba? Kunyari, kung gusto mo social media lang, pag makakatanggap ka kasi ng client na makaka-handle ka ng ganito, tapos pag-handling ka pa rin ng social media, dumadating kasi yun eh. No? So, that is why. Pero I also okay no with the platform no. Kaya nga ako may Upwork, 'di ba? Okay din ako dito. 'Di ba? So nga lang, 'di ba? Almost 40,000 na yung kinita ko dito. Lumabas na ako, matagal na akong wala dito.
Kasi mas maganda kasi sa labas. Mas maganda makipag-communicate. Kasi hindi nila nako-commoditize yung rate mo. Mahirap kasi pag nasa ganitong platform, alam nila maraming mag-a-apply. Eh kung makikilala ka nila based dun sa sistema na ginagawa mo, di ba? Mas madali ka makakapagsabi ng rate, di ba? Ng kunyari $15 per hour gusto mo or $20, di ba? So yun. Pero pwede pa rin mag-apply ka. Kunyari, wala ka experience, kailangan gusto mo lahat ng platform, nandun ka, online jobs, pwede pa rin yun, no? Wala naman tayong sinasabing mali yun. So yun. So may tanong ba? Yung continuation ng negotiation, ito yun, no? Kailangan matutunan nyo talaga to eh. Kahit ito lang, no? Kahit yung first lang. Marami na kayong malalaman dito. Kung gusto niyo naman ng hardcorean, dito. Sino sa inyo makikinig ng dalawang to? Taas ang kamay. Tignan ko nga. Yan, si Mr. PJ. No, si admin. Sino pa? So yan, no? Binigay na sa inyo, gagawin nyo lang, ilalagay nyo sa tenga nyo. Para at least gumaling kayo mag-negotiate. Kasi yung sinabi ko sa inyo is patikim lang, no, ng gusto. Kasi gusto ko matutunan nyo based dun sa tao na nagtuturo si Jim Cap mismo. Para at least mas maganda yung mas malaman nyo kung bakit ganun yung negotiation. Mayroong mga instruction kasi doon may mga storytelling kung paano niya gagamitin, no. Kaso nga lang English speaking siya, intindihin nyo na lang, no. So yun lang. Yung fundamentals, absolute most fundamental basics ng negotiation, sinabi ko sa inyo, is you have to at least have a valid vision and purpose, which I believe you have. Or if you don't have one, you will create one. Diba? You have the ability to problem solve, the ability to let go of your emotions, to be in control, no? The ability to pay attention to the adversary's emotion, nakikinig ka sa kanya, nagpay attention ka, hindi lang yung pinapakinggan mo siya na parang natutuwa ka, parang si Lily, tapos wala kang pakialam. Sinusulat mo yun, jot down mo para magagamit mo kasi sa kanya yun pag gagawa ka na ng offer mo, di ba? So, sasabihin mo dyan, di ba? So, sa lahat po ng problema sinabi nyo sa akin with regards of your marketing campaign, di ba? Gagamitin mo naman sa kanya yun. Ipo-push back mo sa kanya. Do you think you need a VA for you to be assisted, di ba? So yun. So yan, pay attention to the adversary's emotion so that you can use it in your marketing, and being less okay with the adversary, which is admitting your kakulangan. Ano ba sa English yun? Tingin, hindi ako magaling sa English. Mamaya habang naglalaba, Joy Perla, yun first muna. Ayun. No? Thank you, no? Kung papakinggan nyo yun. Para din sa inyo yun, guys. Spend time talaga. Lagay nyo sa cellphone nyo. So yun lang, pinatikim ko lang kayo kung ano nasa loob nun. Kayo na po yung bahala. Kaya ako po binigay talaga sa inyo. Para matuto po talaga kayo ng proper, structured way how to negotiate. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo magtanong, no? Pwede tayo mag-usap-usap kasi last day na to no? Wala po ako. May link po. Kailangan mo akong i-email, Myra, no? I-email mo ako kasi share ko sa iyo using your email Email mo ako at chadgodoy@gmail.com. Sabihin mo, kailangan ko po yung drive, no? Share niyo po sa akin yung negotiation training. No? So, para makuha mo 'yon, no? Para mapakinggan mo din. So, yung iba sa inyo nakinig na Medyo meron na kayong idea yung nakita ko mga may mga sumasagot medyo nakuha niyo na agad Mga napakinggan niyo na. So, yun, kung may tanong ba kayo with regards to negotiation or anything you want to question, you want to raise a question? Anyone? Last day na
Hello? Sorry, sir, kumakain. Okay lang, okay lang. Ano lang tayo, yung mga magtatanong, no? Yung isa para nagluluto eh. May nagluluto ba? Tingnan natin. Ayan. Sir Chad, not related to this topic. Okay lang, Rose Ann Rosales, pwede mo akong i-message na mamaya. Naka-direct message eh. May bonus na training lesson po ba bukas? Hehehe. Mr. PJ, I will think of it na kung ano yung mga kailangan pa, no? Kasi syempre, marireview ko yung tape eh. Mas mara-write down ko kung ano pa yung pwedeng idagdag. Pero tomorrow, wala po tayo. Kailangan ko pong magpahinga eh. To be honest, kailangan ko talaga. Kung may isang araw pa tomorrow, siguro hindi ko nakakayanin. So, yun. So, kung may tanong kayo, ayan, paano po makipag-negotiate ng newbie kayo and paano nyo po minamanage i-part-time yung pagiging BA? Okay, Juan, nung newbie ako, syempre, nung newbie kasi ako, wala akong training. So, mahirap sa akin, di ba? Mahirap sa akin, no? Pero ngayong newbie ka, na may training ka, madali na sa'yo kasi marireview mo yung tape eh. Kumbaga, kung newbie ka, malalaman mo pala na kailangan, wala pala akong assumption, no, na i-hire na ako. So kung newbie ka, kailangan pala hindi ako needy sa client ko kahit newbie ako, kailangan hindi yun yung frame of mind ko, hindi ako needy. Hindi ko kailangan ng trabaho, 'di ba? Kasi the more you get needy, the more the client walks away, no? So, 'di ba? Pag newbie ka, ganun ang nangyayari. Feeling mo kasi ito na yung client, ito na yung magbabago ng buhay ko. Or ito na yung magkakaroon ako ng breakout. Pero dapat hindi pala ganun yung frame of mind. Ang frame of mind mo, wala kang assumption na i-hire ka or wala kang assumption na na kailangan ka ng client mo. Kumbaga, hindi mo pa alam eh. Kunyari, doktor, hindi ka pwedeng magbigay ng reseta nang hindi mo siya na didiscover or hindi mo siya na sisiyasat. Di ba? So, assumption, neediness, wala. Pag newbie ka, alam mo kung ano yung kailangan mo sa negotiation. May control ka. No? You have a control. You have a control. You are the one who asking questions, di ba? Ito, kasi pag may control ka, you're the one who asking questions, di ba? How can I help you with regards to your business, di ba? Or your brand, di ba? Nagtatanong ka. So pag nagtatanong ka, si client yung nagkikwento. Pag siya yung nagsasalita, nasa mundo niya siya, safe ka kasi you are in control. Di ba? Kahit newbie ka, na nakapag-pull out ka ng tanong, nagbumukha ka ngayong eksperto, di ba? So ganun yung makakatulong sa'yo pag newbie ka. Kaso nga lang ako dati, nung newbie ako, hindi ko alam. So bato ako ng bato. Bato ako ng bato ng mga kung ano-ano, ng mga, ito kaya kong gawin to, ganito. Hindi mali yun. So, paano makipag-negotiate if si client may trauma mag-work sa mga Pinoy? Since dalawang Pinoy team na nanloko sa kanya, paano mo siya matutulungan and makonvince na you are different from previous BAs? Di ba binigyan ko kayo ng website? Yung website mo, VA ka, kunyari, for example, your general personal assistant, not personal intern slave, personal virtual assistant, you can give him a free 7 days. Kunyari, very skeptic siya sa mga Pinoy, niloloko siya. Kasi mga Pinoy talaga, may mga manloloko eh. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, your mission and purpose, your character is very important. Your mission, like your values, di ba? Pag minamarket mo yung sarili, may values ka, may respeto ka sa tao, hindi ka nanloloko. Pero kung nangyari man na skeptic na yung tao, you can give him free 7 days, 3 hours part-time para matest ka niya. No? Pwede yun. Isang way yun. So minsan yung wordings mo rin, words of choice. Sige, alam ko, parang sabi mo sa kanya, alam ko yung nagkaroon ka ng problema sa mga ibang VA at nagkaroon ka ng mga challenges. Hindi ko mawawala sa iyo yung pag-aabala, no? Pwede yung mga word choice mo. Hindi ko mawawala sa iyo yung pag-aabala na hindi ko mapapangako na pwede kitang lokohin. Ang mapapangako ko lang is kung ako yung ma-hire mo, gagawin ko yung trabaho na gusto mo. Ano ba yung gusto mo?
Pwede mo bang ikwento yung gusto mong mangyari? Yeah. Di ba, nagtatanong ka pa rin, you're not pushing yourself. Di ba? It's a skill kasi yung negotiation eh. Yeah, it has to be built in you. Parang ako, parang naka-build siya sa akin. Kahit anong senaryo, yun na agad yung system ng utak ko. Di ba? Parang lumalabas sa akin bigla. Kahit hindi ko sinasabing maging aware ako. Kasi right now, kasi yung level of awareness nyo, nasa shallow pa eh. Kung aware kayo, kung meron kayong ganito, training, presentation, di ba? Pero pag lumabas kayo sa bahay nyo, parang nawawala yung awareness. So I want you to listen to this every single now and then para maging yung level of awareness mo, maging subconscious awareness. Kahit di mo siya iniisip, nagiging aware ka sa sarili mo na kailangan ganito yung banat ko. Nakita nyo? Kailangan skill na siya sa inyo. Ma-develop nyo yung negotiation skill. Kasi na-develop lang yung negotiation skill kapag ina-apply mo at patuloy mong pinakikinggan, patuloy ka nagte-training. Patuloy na tinitraining mo yung self mo. Oo, sabi ni El, no? Yes, in-offer ko kasi is free. But you have to make sure na mai-deliver mo yan, ha? Kasi 7 days, 1 week, sometimes it's hard to deliver it if it's a quality, website, no? Pag mag-deliver ka ng quality website with quality copies, you have to also be aware of that. Wag kang magiging over-offering na within 1 week ganito mangyari. Kumbaga, yung pagbanat mo ng offer, kailangan realistic din, no? Para mawala yung expectation niya. Kasi ako minsan, bago ko trabahuhin, you give me 15 days to understand the brand bago ko trabahuhin. Parang ganun yung part ng kontrata. You will give me like 15 days for me to initially understand the brand. Ganyan, no? Sir? Hello? Hi, may tanong din po si Rose Ann Rosales. Mm-mm. Sabi niya, what if naka more than 1 year na ako? Paano ko kaya itatanong yung increase ko? What if naka more than 1 year na ako? Paano ko kaya matatanong yung increase ko? Gusto mo ba na increase? Parang palaban ako dun sa tanong eh, no? Wait lang. Kuha tayo ng senaryo. Kaya more than 1 year ka na. I think, depende yan eh. Kung paano yung relationship nyo. Okay ba yung relationship nyo? I mean, kung 1 year ka, sa kanya okay ba? Kasi ikaw makakapagsabi eh. Kasi di ba kunyari papakiramdaman niyo yan yung kunyari yung client nyo, no? Papakiramdaman nyo kung alam mo yung nagja-jive na kayo, meron kayong pagkakaintindihan na, naiintindihan niya na yung trabaho mo, na mahalaga ka sa kumpanya. Pwede mo kasing ipasok yan eh, no? Pwede mong sabihin, no, na nakikipag-negotiate ka, di ba? Kumbaga i-justify mo, no? So, pwede yun. Kasi ako minsan ganun eh. Parang sinasabi ko sa kanya na, di ba, ito na yung ginagawa ko, na iba na yung position ko. Can I ask for a raise? Kasi si client naman, kung nakakapag-deliver ka naman, pwede naman yung pumayag eh. I'm not saying na yes agad, ano? I'm just saying the probability na kapag maganda yung relationship mo kasi, kung maayos, madali ka mabibigyan ng raise. Pero pwede ka magpasakali eh. Okay lang naman po kung hindi mo ako bibigyan ng raise eh. Kumbaga parang i-instill mo lang sa mind niya na parang you're asking for a raise but you're not forcing it, no? Ikaw ba, Madam co-host, ano ba ang mga ano niya? Mas marami kasi silang empleyado eh, kasi kami konti lang eh. Sa akin kasi ganun ako, kunyari, jive na kami, tsaka ako nagpapa-raise ng rate, no? O kaya minsan yung pinaka-rate ko mataas na agad para di ako nagpapa-raise. Mahirap kasi yung papa-raise mo pa eh. Kumbaga dapat, di ba? Opo. Regarding that, actually po, well, sa agency madali kasi meron talaga kaming appraisal every now and then. However, pwede mong outright, kagaya nung sinabi ni Sir,
na outright sabihin mo sa kanila na meron kang need, na kailangan mo ng mas mataas na salary, but you have to make sure na meron pa or mababack up mo kung ano yung hinihingi mong increase is tama naman, 'di ba? Tsaka merong basis yung paghingi mo, kasi sa amin sa isang agency, meron talagang basis yung mga appraisal. Ito, halimbawa sales agent siya, 'di ba? Na-reach niya yung quota niya in 6 months time, tuloy-tuloy. So merong mga ganong factors para alam kung ano yung mga ibibigay na increase. So ikaw din, when you try to bring that up to your boss, you have to make sure and you have to know how to tell na these are my results, these are my tasks, 'di ba? Para justified yung panghihingi mo. Mm. Yun lang po. Pero iparinig mo sa kanya na parang hindi ka nanghihingi, yung parang okay lang naman, parang sir, if you will consider, no, 'di ba? May mga ganun kasing pasakali eh. If you will consider the past work that I do, na ganito, ginagawa ko yung mga ganitong bagay, came to a point naman if I can ask for a raise, no, siguro naman this is justified for me to ask for a raise, di ba? Parang ganun. So you have to choose your wordings, not forcing it. You have to give the ability yung tao na mag-say no. Kumbaga, sa bandang huli, pwede mo sabihin, okay lang naman po kung hindi nyo ako bibigyan ng raise, okay lang din naman na okay, di ba? So wala naman po akong hurtful feelings kung hindi nyo ako bibigyan. Kung dapat medyo mellow din, nakikipag-usap ka, dapat meron kang negotiation manner, no? May manner of respect to the person, kasi siya nga yung magbibigay ng mas mataas na sahod sa'yo, at dapat irespeto mo siya, di ba? Kasi nga siya nagpapasahod sa'yo eh. So, ganun lang. Madali naman po kausap mga tao sa online, lalo na pag kilala mo na yung client mo, madali nang kausap yan. No? Meron talagang mga taong tarantado. No? Kaya nga talaga, i-weed out natin siya. That's why we're learning how to negotiate. No? We're learning systems para ma-weed out natin yung mga tao na ayaw natin. Kaya tayo nandito. Kasi ma-weed out mo yan based on your mentality. Pag mentality ka kasi na meron kang neediness sa katawan, ma-attract mo yung mga tao na needy din. No? Yung mga wala ring budget, mga walang pera, ma-attract mo yun. So pag ganun ka mag-isip, so it reflects you. So pag wala kang assumption, wala kang neediness sa katawan, ma-attract mo yung mga tao na hindi rin needy. So magkakaintindihan kayo. No? Nagets mo ba yun? Parang salamin kasi yan eh. No? Salamin yan. Send you the sheets. May sheets nga pala kami dito. Anong sheets? Teka lang stop sharing lang ako. So, pwede pa kayong magtanong, no? Yan. Meron kami dito, prepare ni Miss Co-host yung may sheets kami for raffle, mga raffle entries yung pangalan nyo. So, kung wala kayo dito, malamang nag-out kayo. Yung mag-out, di nakasali. So, may ganun. So, yan, meron ka, paano natin gagawin tong raffle? Yung number, meron bang ganun? Pwede sir online. Meron kang parang random picker online. Random picker na number. Kahit po Random yung picker. name nila pwede niyong ilagay. Online random picker, no? So yan, pwede pa kayo magtanong ha. Kung may mga tanong pa kayo, no? Pwede kayo mag-unmute para minsan kasi hindi namin nababasa eh. Kung saan kasi ako nakatingin. Lalagay ko dito. Yan. So meron kaming raffle for a book, no? Makakatanggap. Ano ba yung book? Book ba to or online PDF? It's a book po. It's a hardbound book of
sorry, share ko lang everyone because tayo naman mga marketers lahat dito. I will share to you one of my favorite books from one of my favorite marketing guru, si Seth Godin. Yung title ng book is This is Marketing. Pwede nyo din siyang i-search online. But basically, that's the name of the book. So kung sino man yung mapipili natin, papalan po namin ng, ipapadala ko po. Send nyo lang sa akin yung information ninyo. Tapos ipapadala ko yan sa inyo. Ano natin, LBC, mga gano'n. Thank you so much Thank you so much. No? So, ako din may gusto din sana ako iparapol Kaso nga lang kasi direct contact ako para pag pina-LBC ko, nakakabahan ako baka kasi alam mo na. 'Di ba naalala nyo, direct contact ako ng COVID patient. So I'm a forced kasi ngayon, parang naka-forced quarantine ako. Papadalan ko sana kayo ng headset Kasi yung meron ako headset na hindi ko ginagamit. Parang tinry ko lang siya, ni-review ko lang siya online and I want to give it to you. Like, kaso nga lang, syempre nakakabahan naman ako. Baka may dalang virus yung headset. Mahawa pa kayo. So, siguro iisip na lang ako kung ano pa yung Baka idadagdag. biglang may pumunta dyan, ano? Di ba? Kahit after 14 days mo na lang siya ipaship. Pwede naman, di ba? Pwede. Sabi ni isa, load si Cristania. Ikaw talaga mahilig ka sa load Napaghahalata talaga kita. Opo, after 14 days. After 14 days daw April 24 daw, pwede na daw ako lumabas. Medyo nakakainip nga, hindi ako makalabas Doon lang hanggang may barrier lang ako. Hindi ako pwede lumabas ng gate. Direct contact kasi, alam mo yun pag nag-breakfast pa ako with the person. Talagang, alam mo yun. Oh my God. So yun. Game na, irarapol natin kung wala na silang tanong. May tanong pa ba kayo about negotiation? Gusto nyo ba makita yung headset? Yeah. Hello? Ito siya. Ito. Yan. So ito siya, ang tawag sa kanya is Plantronics Blackwired 3320. Alam nyo ba yon? Poly 3D Ganda. Blackwired. Nakikita nyo ba ako? Black wire. Bakit Nakikita red niyo yung ba? wire? Ewan ko. Yun ang tawag sa kanya black wired. Pero red yung wire, di ba? Dapat red wired. Nakikita nyo ba? Ang ganda. Oo, kita na. All good, sir. All good. Ayan Legit yan, guys. Ang Legit. ganda. Legit yan. Mahal yan. Around, Oo. ano ba to? 2.5? 2.5 yata. Ang ganda nga. So, ewan ko, di Sige, ba? i-raffle mo. Kasama nung nung libro. Isang tao lang Hindi, 2 tao. Pwede kayo sa headset, pwede kayo doon sa... Kahiwalay. Okay ba yun? Magkahiwalay. Sir, Okay, sorry, bibili na lang ako ng bago, ipapadala ko sa inyo. Sa address nyo, di ba? Pwede naman yun. Sir, Ako, instead na kami magbayad, ikaw pa yung mag-gastos. Sir Chad. Ano yun? Hello. Ano po yun? Sir, sorry, mauuna po ako. But just let me know kung sino yung mananalo kasi meron lang po akong errands today. Okay lang po. Thank you everyone. And then thank you Sir Chad for I really appreciate it. It's really a good training. Have a good day everyone and stay safe. Thank you, Miss Anna. Message nyo na lang po sa akin kung sino yung mananalo. Okay. Thank you, Miss Anna. Salamat. Thank you for assisting us. Salamat. Bye! Bye-bye. So yun, meron akong ditong wheel na nakalagay yung pangalan nyo, nilagay ni Miss Ange. So, isi-share ko yung screen ko para makita nyo kung ano yung magiging resulta. Ayan. Kaka-excite na. Ayan ito yung mga pangalan nyo. Ayan.
So, uy! Hindi yun. Tinesting ko lang kanina yun eh. So, hindi pa po talaga game. Tinesting ko lang kung gumagana. So, yan. So, sasabihin ko yung pangalan nyo. Sabihin nyo pag hindi nyo narinig yung pangalan nyo. Kasi para fair naman. Kasi kung wala yung pangalan nyo, mahirap. So, isa-isahin ko. Aniwar Antonio, Angel Santos, Ana B, Arjin Camposagrado, Ethan, Cheska Ann Paga, Christine Tamara Panganiban, Cristania Guzman, C. Valenzuela, Daryl Bernardo, Diane Lorraine, Chua, L. Lubigan, Eric James, Isam May, Pearl Paz, Janine, Jessie Almazan, Joanna Torion, Joseph Prayo Amis, Joy Perlora, Juan Chris Luis, Marie Catate Cebu, Marlene Chongson, Mr. PJ Rojo, Myra Nesty Rivera, Rosa Ann Rosales, Roslyn Gonzalez, Rowena Estes, Rowena Falcon, Cheryl Masip, and Sherwin. So kung hindi nabanggit, pwede nyo sabihin sa akin. Okay ba? Sino hindi nabanggit? Ako po, sir, wala po. Si admin. Admin kasi pangalan mo. Ano kasi pangalan mo? Ay, hindi. Meron ka. Ay, hindi ko nakopya si admin. Admin siya. Oo, kasi admin yung pangalan mo eh. Admin yung pangalan sa ano eh. Pwede kong admin. Yan. Sige, si admin. So, game na. No? For the winner nung sa libro, pipindutin ko na. Chida daw. Parang kilala ko na. Parang tumapat doon. Nasa baba. Si Daryl Bernardo. Sino yan? Wow, di ba? Yung winner ng libro. Si Daryl Bernardo. Congratulations. Sa headset naman. Yung sa headset, yung delivery time, medyo may delay yun. Okay lang. Pagka nag-positive ako, gusto niya pa rin bang padala ko sa iyo? Kahit lang. Okay, game. Ito na pang mag-positive. Pag sa headset, eto na yon. 1, 2, 3. Ayan. Excited na ba kayo? Dug. Yung makakatanggap po ng headset si Cheryl Masip. No? Congratulations. Wow. May training ka na. Congrats. May headset ka pa. So yan, congratulations Cheryl, no, for winning the Congrats guys. So i-message nyo ako yung mga nanalo, email nyo ako ng address nyo para mapadala natin kay Miss Aj. No? Yung complete address nyo, yung cellphone number, yung contact number nyo para mapadala sa inyo ng tama. No? So guys, thank you very much, no? Thank you very much for achieving the goal of attending the virtual assistant training, no? Thank you for attending the virtual assistant all-in-one training, no? And thank you for the people who help us in order thank you for for us. your time and your sharing your knowledge. You're welcome po, madam. Thank you po. No? Thank you so much. And wait for the emails, wait for the recording. I will email it. No, just give me time to rest and, you know, have some fun for a while. Gusto ko lang po maglaro ng computer games, no? Alam niyo, mag-rest ako ng konti. Kasi tagal ko hindi naglaro ng computer games eh. Gusto ko talaga maglaro. Yun. So thank you so much and mabuhay tayong lahat. I hope you get more success, get more clients, or if you're a newbie, magkaroon kayo ng breakout sa virtual assistant world. And thank you, sir. Have a nice day and see you guys. Rest well, Chad. All right. Rest well. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much.